Noong March 22, 2020, sa isang apartment na malapit sa hospital, ang residente na nasa second floor ay nagreklamo na may bara sa kanyang tubo. Tumawag ito ng tubero para ayusin. Nung tinanggal na ang bara ay nakita ng tubero na ang sanhi ay ang mga maliliit na karne at nakakita din sila ng daliri ng tao. Ang pangyayari ay naganap sa Yulin City sa Guangxi Province sa China. Kilala ang Yulin City dahil sa kanilang tradisyonal na kinaugalian na Dog Meat Festival. Bago ko umpisahan ang kwento natin ngayong araw ay nais ko lamang i-shoutout sina Geraldine Anzon from Hong Kong at Mary Ann Ortiz and family from Lipa, Batangas. At para naman sa mahilig sa mga horror stories, you may subscribe to this channel Creep and Crawlers. Salamat! Si Li Fingping, isang nurse sa Yulin First People's Hospital ay ipinanganak taong 1995 sa rural na lugar ng Guangxi Province. Panganay sa 4 na magkakapatid. Bata pa lang si Li ay nagkaroon na ng malubhang sakit ang kanyang ina at kinakailangan ng matinding gamutan kaya hindi ito nakapagtrabaho. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa syudad para matustusan ang pangangailangan nilang magpamilya. Ang kanilang pamilya ay nakatira sa isang maliit at sira-sirang bahay at walang masyadong mga kagamitan. Bata pa lang si Lee ay mature na itong mag-isip. Katunayan ay siya na halos na nag-aalaga sa kanyang mga nakakabatang kapatid. Gusto na rin magtrabaho ni Lee para makatulong na ito sa kanilang pamilya na kumita ng pera at para maipagamot na din ang ina. Nag-aral si Lee ng nursing sa vocational school na mas maikli ang program para mas mabilis itong makapagtapos. Taong 2017, matapos itong makagraduate, ay nakapagtrabaho agad si Lee sa Yulin First People's Hospital sa pamamagitan ng campus recruitment. Ang lahat ng bagong nurses ay kinakailangang munang dumaan sa training sa lahat ng departamento ng hospital sa loob ng 3 taon bago sila makakuha ng permanenteng posisyon. Sa panahon ng training, ang kanilang magiging sahod ay 3,000 RMB o mahigit kumulang 24,000 pesos kada buwan. Pag naging regular nurse na sila, ang kanilang sahod ay aabot sa 8,000 RMB o 63,000 sa peso. Nangupahan sa isang maliit na kwarto si Lee malapit sa hospital kung saan siya nagtatrabaho sa halagang $50 o 2,500 sa peso. At dahil sa abala ito sa pagtatrabaho sa hospital, at dahil na rin sa kanyang schedule ay bihira siyang nakakauwi sa kanilang bahay para bisitahin ang mga magulang at kapatid, maliban na lamang pag New Year. Isang araw noong June 2018 habang naka-night duty si Lee ay kausap niya isa sa mga kasamahan. Naikwento sa kanya ng katrabaho ang tungkol sa mobile game na Airship na isang online lottery. Agad na dinownload ni Lee na sabing mobile game at nag-umpisang maglaro. Ang katrabaho na nagsabi sa kay Lee tungkol sa mobile game na yon ay naglalaro din pero maliliit na halaga lamang ang kanyang tinataya. Ngunit may isang pagkakataon na natalo ito ng halos 100 RMB o 800 pesos kaya nagdesisyon ng i-delete ang nasabing laro. Ngunit si Lee ay na-addict sa laro na ito at hindi na niya matigil na halos pati sahod niya ay nauubos na sa pagtaya. Nagumpisa na siya manghiram ng pera sa mga katrabaho at ang rason niya ay kailangan niya ng pera para sa gamot ng kanyang ina. May ibang nababayaran siya ngunit mas maraming hindi niya nababayaran. Noong July 2019, ang Bank of China ay nag-offer ng loan sa mga medical staff ng nasabing hospital. Ang pwede nilang ma-loan ay 300,000 RMB o mahigit kumulang 2.3 million pesos. Kinausap nilang ibang mga katrabaho na tulungan siya makapag-loan, ngunit ang mga senior nurses ay hindi pumayag. Pero may 2 batang nurses ang nag-loan para sa kanya. Nung naubos na din niya ang pera dahil sa paglalaro, ay natuto na din siyang humiram ng pera sa mga online lenders para makakuha ulit ng pera. At sa loob lamang na 6 na buwan, ay umabot na sa 10 online lending company ang nautangan ni Lee. Alam naman natin na sa Pilipinas ay talamak na din ang mga online lending company at sila ay mayroong napakataas na interest kada buwan. Kahalintulad din yon sa China kaya mas lalong nabaon sa utang si Lee. Ngunit para kay Lee ang pera ay parang numero lamang pagdating sa sugal. Minsan pa ay umaabot na sa halos 500,000 pesos ang natatalo niya sa isang araw lamang. May mga pagkakataon din namang nananalo siya at ang pinakamalaking na ipanalo niya ay umabot sa 850,000 pesos sa loob lamang ng isang araw. Ngunit mabilis din niyang nauubos ang pera dahil pag nanalo ito ay tinataya niya ulit.
At sa loob lamang ng isang taon ay nakaubos si Lee ng halos 24 million pesos. Sa mundo ng sugal ay tumataya siya ng napakalaking pera, ngunit sa totoong buhay ay nasa maliit na kwarto pa rin siya nakatira. At matagal pa itong nakapagdesisyon na bumili ng maliit na refrigerator. Tinitipid niya ang kanyang sarili dahil lamang sa sugal. Noong October 2019 ay wala nang nagpapahiram ng pera pa kay Lee. Nakakaranas na din siya ng mga pangaharas mula sa mga kolektor ng mga online lending company. Kaya doon na siya nagpasyang lumapit sa isang doktor. Kay Dr. Lu Ping, ang Deputy Director ng Orthopedic Spine Department ng hospital kung saan siya ay nagtatrabaho. Si Dr. Lu ay 51 years old na at may mga anak na babae na nasa high school. Kilala si Dr. Lu na mayaman at may BMW na sasakyan. Kaya siyang naisip ni Lee na lapitan para makahiram ng pera. Nag-send ng message si Lee kay Dr. Lu sa pamamagitan ng WeChat. Nagtanong siya sa doktor kung pwede ba siya makahiram ng pera na nagkakahalaga ng 1.6 million sa peso. Pumayag si Dr. Lu ngunit sa isang kondisyon. Isang araw ay sinabi ni Dr. Lu na magkita sila sa isang mamahaling hotel na may layong 2 kilometro mula sa hospital. Nung pumasok na si Lee sa kwarto ng hotel ay nakita niyang nakahiga ang doktor sa kama at wala na itong damit. Nandiri si Lee sa kanyang nakita at sinubukang umalis. Ngunit napigilan siya ng doktor at pinilit siya sa gusto nitong mangyari. Kinabukasan ay binigyan siya ng doktor ng puunang $7,500 o 415,000 sa peso. Pagkatapos ay sumulat siya ng IOU agreement. Ang IOU agreement ay isang informal written agreement na nagsasabing ina-acknowledge mo na mahiram kang pera sa isang tao. Labag man sa kanyang loob pero pumupunta at nagkikita pa rin sila ng doktor sa hotel ng makailang beses. At noong March 2020 ay doon na niya nakuha ang pinakahuling pera mula sa doktor. Ngunit nagdedemand pa rin ang doktor na makipagkita kay Lee. At pag hindi pumayag si Lee ay tinatakot niya ito na isisiwalat niya ang sekreto ni Lee at mawawalan ito ng trabaho sa hospital. Sinabi din ni Dr. Lu na may mga koneksyon siya sa mga pulis at prosecutors at walang tutulong kay Lee. Sinabi din ng doktor na kung magsusumbong si Lee sa mga pulis tungkol sa kanyang ginagawa ay sasaktan niya mga kapatid nito. Nagmula sa mahirap na pamilya at bayan si Lee kaya hindi niya pwedeng bitawan ang kanyang trabaho. At dahil sa mga pagbabanta at pananakot sa kanyang doktor ay na-depress si Lee. Katunayan na naisipan niya ng magpakamatay nang dahil sa bigat ng kanyang problema. Nag-umpisa yon noong January 2021. Uminom si Lee ng 80 pieces na sleeping pills sa loob lamang ng isang buwan. Pangalawang pagkakataon ay binuksan niya ang gas sa kanyang kwarto magdamag ngunit wala ring nangyari. Pangatlong attempt niya ay kinuha niya ng 2 bote ng insulin sa hospital at in-inject sa kanyang sarili ang 800 units ng insulin. Sa kabila ng 3 beses niyang tinangkang magpakamatay ay walang nangyari. Noong March 2021 ay sinabi ng doktor na mag-rent si Lee ng kwarto na mas malapit sa hospital at siyang magbabayad. Sinunod yun ni Lee at nag-rent siya ng luma at hindi makagandahang apartment malapit sa hospital. Isang gabi ay dumating ang doktor na lasing sa nasabing apartment. Pagkapasok niya ay agad niyang tinanggal ang kanyang damit at nakailang beses na pinilit si Lee na tumabi sa kanya. Noong mga oras na yun ay naglalaro si Lee ng mobile game at ayaw niyang sundin ang sinabi ng doktor. Kaya nagumpisa ng doktor na insultuhin at takutin si Lee. At dahil sa sobrang kalasingan ay nakatulog ng mahimbing ang doktor. Habang pinapakinggan niyang hilik nito ay nakaupo lamang si Lee sa kama. Nakaramdam siya ng galit at napahiya siya sa mga sinabi nito. Nung una ay tulala ito habang nakatingin sa mahimbing na natutulog na doktor. Pabalik-balik sa isip niya ang mga sinabi nito kaya mas lalo siyang nagalit. Nag-search siya sa Baidu. Ang Baidu ay isang Chinese search engine na kahalintulad ng Google. Ang una niyang sinearch ay anong gagawin mo kapag galit ka sa isang tao. Kalaunan ay napagdesisyonan niya na gumamit ng cord ng charger. Bandang alauna ng madaling araw ay kumuha si Lee ng cord ng charger ng kanyang cellphone na may habang 1.5 meter. Dahan-dahan niya itong inilagay sa leeg ng doktor at saka sinakal. Agad na nagising ang doktor at nahirapan itong huminga. Nanlaban pa ang doktor ngunit dala ng kalasingan ay hirap na rin itong gumalaw. Hindi binitawan ni Lee ang cord kahit na nanlaban pa ang doktor. Kalaunan ay hindi na ito gumagalaw. Tinignan ni Lee kung may pulso pa ang doktor ngunit wala na. Sinubukan pa niyang i-CPR ang doktor dahil sa nahimasmasan na ito sa kanyang ginawa ngunit walang nangyari. Pagkatapos noon ay ginamit niya ang fingerprint ng doktor para buksan ang cellphone nito.
Noong nabuksan ay agad siya nag-transfer ng 98,000 RMB o mahigit kumulang 780,000 sa peso mula sa Alipay account ng doktor papunta sa kanyang debit account. Ngunit dahil sa may utang siya sa mga online lending company ay na-auto-debit ang pinasok niyang pera sa kanyang account at ang tanging naiwan na lamang sa kanya ay halos 7,000 peso. Patuloy niyang ginamit ang ID at bank card ni Dr. Lu para mag-apply sa mga online loans ngunit hindi rin siya nagtagumpay. Kinabukasan ay pumunta pa sa trabaho si Lee at bumalik bandang alas 6 ng gabi sa inuupahang apartment. Sa kasunod na araw ay gumugol ng halos 20 hours si Lee para pagputol-putulin sa maliliit na pirasong katawan ng doktor na umabot sa 2,368 na piraso. Kinakailangan niyang alisin at maitago ang mga piraso ng katawan sa madaling panahon para maiwasan itong bumaho. Sa mga oras na yon ay bumalik din siya sa kanyang inuupahang kwarto para magpalit ng damit at maitapon ang mga duguang damit. Pinuntahan din niya ang sasakyan ng doktor at hinanap ang IOU na kanyang sinulat ngunit hindi niya ito mahanap. Sinigurado din niyang i-message ang asawa ng doktor at nagkunwaring siya at sinabing nasa out of town ito para magsagawa ng surgery. Noong tumawag ang asawa ni Dr. Lu ay hindi niya ito sinagot at agad na nag-message na sa labas siya at umiinom at hindi niya ito masagot. Gabi ng March 22 ay nakaramdam na ng kakaibang asawa ni Dr. Lu kaya nagdesisyon na itong tumawag sa hospital para i-check kung nandoon ang asawa. Doon niya nalaman na 2 araw na palang itong hindi pumapasok sa trabaho at wala itong nakaschedule na surgery. Agad na tumawag ng pulis ang asawa ng doktor. At hapon ng March 22, nung natapos na nila ang ginawa sa katawan ni Dr. Lu, ay pumunta ito ng hospital para sa kanyang night duty. Ang kwarto sa ibabang palapag ng apartment na inuupahan ni Lee ay nagreklamo na barado ang kanilang tubo. At doon na nila nakita ang pinagputol-putol na katawan ng doktor nung dumating ang tubero, kaya agad silang tumawag ng pulis. Noong dumating ang mga pulis ay nadiskubre nila na mas marami pang parte ng katawan ng tao. Hinala nila agad na nasa 3rd floor lang ang pinanggalingan noon, kaya pinasok nila ang kwarto ni Lee at doon nila nakita ang isang kaserola na may laman ng pinakuluang laman ng tao. Agad na kinilala ng mga pulis si Lee bilang prime suspect. Noong gabi ding yon nung umuwi na si Lee mula sa trabaho ay agad siyang inaresto ng mga pulis. Hindi makapaniwala ang mga pulis na ang napaka-inosenteng si Lee ay kayang gumawa ng ganong kalalaang krimen. Pinatay niya ang doktor, pinagpira-piraso at pinakuluan pa. Matapos madala sa kustodiya ng mga pulis si Lee ay agad siyang umamin sa pagpatay sa doktor. Ngunit giit niya na yun ay self-defense lamang dahil sa ginahasa at pinagbantaan siya ni Dr. Lu. Ayon sa kanya ay makailang beses niyang tinangkang magpakamatay para lamang makaiwas sa doktor, ngunit hindi siya nagtagumpay sa plano. Matapos ang investigasyon ay nakita ng mga pulis ang ebidensya ng kanyang pagtangkang magpakamatay. Ngunit nahirapan sila makahanap ng ebidensya na siya ay Noong October 30, 2021, ang Guangxi Provincial Court ay napatunayang guilty si Lee sa kasong premeditated murder at pagnanakaw at sinintensya ng death penalty noong una niyang trial. Noong December 22, 2021, sa panahon ng kanyang second trial, ay may hinahong inilarawan ni Lee ang kanyang nagawang krimen na kahihiyan. Ayon sa kanya ay gusto ni Dr. Lu na ang lahat ng atensyon ni Lee ay nasa kanya. Gusto din ng doktor na magkaroon sila ng relasyon at gusto niya magkaroon sila ng anak. Ayaw din ni Dr. Lu na magkaroon siya ng boyfriend. Dagdag pa ni Lee na malabong magkagusto siya sa doktor dahil ayon sa kanya ay nakakadiri ito, mataba at matanda na. Ang pinagdidebatihan ng prosecution at defense ay kung totoong bang pinagbantaan si Lee at ang perang binigay ni Dr. Lu kay Lee ay hindi yun regalo dahil sa ebidensyang may IOU na nakita sa office ng drawer ng doktor. Yun ay isang indikasyon na humiram ng pera si Lee na may mataas na interest. Ayon naman sa korte ay voluntaryong sumama si Lisa sa hotel noong umpisa pa lamang at kusang loob niyang pinapasok sa kwartong doktor nung gabi na nangyaring krimen. Kaya ang sinasabing na siya hindi valid. Kaya pinanindigan ng Guangxi Court ang death penalty sa pangalawang pagkakataon. Nung in-interview ng mga press ang ama ni Lee ay sinabi nitong naniniwala siyang pinatay ng kanyang anak ang doktor, ngunit ayon sa kanya ay may kasalanan din si Dr. Lu. At para sa kanya ang hatol ng korte sa kanyang anak ay masyadong malupit. Ipinagmamalaki ng pamilya si Lee dahil sana sa narating nito sa buhay at siya ay huwaran na kapatid. Sinabi din ng kanyang ama na si Lee ay maalaga kahit nung bata pa at matalino. At umaasa siyang maging maayos ang kanyang trabaho sa hospital at magkaroon ng asawa at mamuhay ng maayos malayo sa lugar kung saan siya lumaki.
Hindi niya lubos maisip kung paano nagkaroon ng napakalaking utang ang kanyang anak. Taong 2016 ay nagsimulang inilabas sa China ang mga online games na kahit kabataan ay nalulong sa pagsusugal. Dahil sa nangyari kay Lee ay pinahinto na ng China government ang mga online gambling dahil sa maraming nasirang buhay. At isa na doon si Lee, isang batang nangarap na makaahon sana sa kahirapan ngunit sa maling paraan. Kahit katawan niya ay ginamit niya para lamang magkaroon ng pera. Isang pangarap na nasira dahil lamang sa sugal. Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at komento. And please don't forget to like and subscribe my channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Maraming salamat.